So, sige po, dako po tayo sa message. Uy, gumanda yung boses ko nung nakainom. Nehemiah chapter 1, verse 1 to verse number 11. Let's all stand please and let us read responsibly. Ako po sa verse number 1, kayo sa verse number 2, and so on. And pagdating ng verse number 11, tayo po ay magsasabay-sabay. Nehemiah chapter 1. Yeah, Ezra, Nehemiah. Nehemiah chapter 1, verse number 1 up to verse number 11. When challenges arise. Brother, just din yung outline ko, sinend ko sa'yo sa Facebook. Picture nga lang kasi sulat kamay. Hopefully maintindihan mo siya. Nehemiah chapter 1, when challenges arise. Andiyan na po kayo? Yes po. Verse number 1, the Bible says, again, let us read responsibly. The words of Nehemiah, the son of Hakaliah, and it came to pass in the month of Chislev, in the 20th year, as I was in Shushan the palace. Concerning Jerusalem. And they said unto me, the remnant that are left of the captivity were in the province are in great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. And it came to pass, when I heard these words, that I sat down and wept, and mourned certain days, and fasted, and prayed before the God of heaven. And said, I beseech thee, O Lord God of heaven, the great and terrible God, that keepeth covenant and mercy for them that love him and observe his commandments. Let thine ear now be attentive, and thine eyes open, that thou mayest hear the prayer of thy servant, which I pray before thee now, day and night, for the children of Israel thy servants, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against thee. Both I and my father's house have sinned. We have dealt very corruptly against thee, and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the judgment which thou commandest thy servant Moses. Remember, I beseech thee, the word that thou commandest thy servant Moses, saying, If ye transgress, I will scatter you abroad among the nations. But if ye turn unto me, and keep my commandments, and do them, though there were of you cast out unto the uttermost part of the heaven, yet will I gather them from thence, and will bring them unto the place that I have chosen to set my name there. Now these are thy servants and thy people, whom thou hast redeemed by thy great power, and by the strong hand. Sabay-sabay po tayo. O Lord, I beseech thee, let now thine ear be attentive to the prayer of thy servant, and to the prayer of thy servants, who desire to fear thy name, and prosper. I pray thee, thy servants this day, and grant him mercy in the sight of this man, for I was the king's cupbearer. Pray, Ama namin Diyos na dakilat makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Panginoon sa umaga po na ito. Dalangin ko po o Diyos ang pagpapala po ninyo o Lord sa message. Nawa ito po'y maging source ng aming kalakasang espiritual and also ng wisdom Panginoon sa amin. Lord, I pray po sa mga kapatiran na hindi po namin nakasama sa oras po na ito. I pray Panginoon na nawa po sa mga susunod na Sunday sila po'y aming makasama o Lord. At sama-sama po namin na ikaw ay pagdingkuran sa Espiritu at sa katotohanan. Purihin ka, O Diyos. We pray na gabayan niyo po ang aming worship. Bigyan niyo po kami ng maayos at matiwasay na pananambahan. Ito po aking dalangin sa tayong pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so the title of the message, When Challenges Arise. Kapag dumating yung mga hamon sa ating pong buhay, what are the things that we must do? What are the things that we can learn from the life of Nehemiah nung may dumating na hamon sa kanya?
Okay, the book of Nehemiah is written by Nehemiah according to tradition, and makikita rin natin yung mga evidences like yung sinabi niya na I was in the Shushan, the palace. So naka first person makikita nyo. So may mga internal evidences that would suggest that Nehemiah is really the writer of this book. It is written around 445 to 432 BC. Okay, so 400 taon bago dumating si Kristo. Doon na isulat ang Nehemiah kung saan ang mga children of Israel, sila po ay under sa captivity or sila po ay sinakop, hindi po ba? At sila ay dinala sa Babylon, and after sa Babylon, sila naman ay dinala sa Persia. Now, if you remember the story of Daniel, una, yung hari na pinaglilingkuran niya ay si Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar is a king of Babylon. And then later on, ang pinaglilingkuran naman niya ay si Darius, which is the king of Persia. So this time, Nehemiah is actually a cupbearer. Okay, ibig sabihin siya yung, pag sinabi mo kasing cupbearer, tagahawak nga nung cup nung hari. Sa madaling salita, siya yung tagatikim ng pagkain ng hari nung unang panahon. Okay, ibig sabihin, ang posisyon ni Nehemiah is a trusted official in the palace. Pinagkakatiwalaan talaga siya. Kaya lang, merong risk. Kasi kapag ka may lason yung pagkain, siya ang unang mangingisay. No? Siya ang unang bubula ang bibig kapag ka merong lason yung pagkain. But nonetheless, it is established that Nehemiah is a trusted official. Kaya nung napansin nung hari, na teka, bakit malungkot? Hindi si Nehemiah masigla, hindi katulad ng mga dati, nung mga unang araw. Bakit ka ako kasi Nehemiah ngayon matamlay? At sa pagtatanong-tanong ng hari, sinabi ni Nehemiah na dahil nga sa kalagayan ng Jerusalem, na kung saan ang wall of Jerusalem na sumisimbolo ng kanilang proteksyon, sumisimbolo ng kanilang security, and also the dignity of the land. Okay, the wall also symbolizes the dignity of the people. Kaya lang yung wall o yung pader ng Jerusalem, ito ay naggiba. Ito ay sunog. So the people are under reproach. No? They are under mockery. Pinagtatawanan sila ng mga nasyon sa paligid. Bakit? Kasi yung kanilang lugar nananatiling wasak. Walang proteksyon, walang seguridad at walang dignidad. Nakakahiya tumira sa Jerusalem nung mga panahon na yon. Kaya nung napakinggan ni Nehemiah yung kalagayan ng mga tao, again, he is in Persia. Alright? He is in Persia. He is in Shushan, the palace. Okay, nandoon siya. Maganda na yung kalagayan ni Nehemiah actually. Maganda yung kanyang kalagayan. He is the king's cupbearer. Maganda yung sahod. Maganda yung pamumuhay. Mayaman. Pero nung napakinggan niya na merong pangangailangan sa Jerusalem, ang naging response niya, siya'y nalungkot, siya'y nalumbay, at inilihod niya sa Panginoon sa pananalangin. Mga minamahal, when challenges arise, what are the things that we need to do? Ano ba yung mga bagay na kinakailangan nating gawin? There are a couple of response, no, mga kapatid, ang mga tao kapag may mga dumadating na problema, pag may dumadating na hamon, pag dumadating ang pangangailangan, may iba't ibang mga response sa mga tao. No? For somebody, ang reply nila, ang response nila, they complain. Ang hirap naman ito. Bakit ganito na naman? Tuyo na naman yung ulam. Hotdog na naman. Wow. Ano ba yan? Lagi na lang adobo. Okay. Diba? When challenges arise, people tend to complain. And that's natural. No, that's natural. Kaya, pero dapat sa ating mananampalataya, hindi dapat natural yung approach Dapat spiritual. No, kaya yung natural na tao, yung pusong makasalanan, ang tendency natin, we complain. Lord, bakit ganito na naman? Lord, bakit ano na naman? Lord, bakit ganito na lang ang buhay ko? We tend to complain. While others tend to criticize. Diba? Si pastor kasi. Si kapatid kasi. Hindi siya nagko-complain. Ano ba ito? Hindi lang siya basta nagko-complain. He tend to criticize. Ganito kasi. No? Kung hindi ginawa yan ni ganito, ganito sana yan. Okay? So those are the natural response of people. And kung tayo po malago sa pananampalataya, we understand the people kung bakit nila nasasabi yon, kung bakit sila nagko-complain, because those are natural tendencies, no, mga kapatid. Pero ito yung spiritual. Some take the chance and do something. Yung iba, nakakakita sila ng pagkakataon. Yung challenges
Yung mga problems, yung mga pangangailangan, para sa iba, discomfort yan, lagi na lang ganyan. Pero para sa iba, especially sa mga mananampalatayang espiritual, nakakakita tayo ng pagkakataon upang masolusyonan yung problema. And that is who Nehemiah is. Nung nakita niya yung problema, hindi lang niya basta pinansin yung problema. Ang gusto niya, maging bahagi ng solusyon dun sa problema. Okay? Kaya nga this morning, pag-aaralan po natin kung anong klaseng tao si Nehemiah para pag may mga dumating na challenges sa ating buhay, magkakaroon tayo ng tamang mentality, magkakaroon tayo ng tamang response sa mga challenges na kinakaharap din po natin. Okay? This morning, no, mga minamahal, marahil meron tayong mga pader sa buhay natin na bagsak. It might be the wall of our relationship. Maaring sa oras na ito, hindi maayos yung relasyon yung mag-asawa, yung relasyon nyo sa iyong mga kapatid, sa relasyon mo sa iyong pamilya, sa relasyon mo sa work, yung pader ng relationship is broken down. Sometimes, it is a problem of spirituality. No, tinatamad ka ng mag-church, tinatamad ka ng magbasa ng Bible, tinatamad na tayo manalangin, mag-devotion, bagsak yung pader ng ating spiritual life. May iba naman, malungkot ka lang, bagsak yung pader ng iyong emotion. Hindi ba? Talagang nangyayari yan kahit mananampalataya, nalulungkot din. But I want you to know this morning, no, mga minamahal, makikita natin yung response ni Nehemiah na nung dumating yung mga challenges, yung mga hamon sa kanyang buhay, meron siyang tamang response. At yun yung babaybayin po natin sa mga oras po na ito. Okay? So again, some people complain, some people criticize, pero nawa, tayo po bilang isang mga mananampalataya, we take the chance and do something. Okay? We take courage and do something. Okay? Meron niyang isang pintor naglagay siya ng canvas niya doon sa lansangan and then nilagay niya na note, kung may mali, ituro mo, bilugan mo kung may mali. Aba, pagdating niya kinahapunan, puro bilog. Ang daming mali. Alright? Sobrang dami ng mali and he's very, very discouraged. He's very discouraged. Biruin mo ba naman i-point out lahat ng mali mo? Okay? And then, nakita siya nung kanyang mother, nung kanyang nanay, bakit ka malungkot, anak? Then, pinakita sa kanya, Nay, kina mo kasi, nilagay ko to doon sa kalye, doon sa lansangan, at nakalagay dito, ituro yung mga mali, bilugan yung mga mali, yung punong-puno ng bilog. Okay? And he's very discouraged. Pero, ang isang ina, merong wisdom Ang sabi sa kanya nung nanay niya, sige, magpinta ka ulit, okay, pero baguhin mo yung note. Okay, baguhin mo yung note, tapos ilagay mo ulit doon sa lansangan and let's see what will happen. So, ginawa niya yung advice ng kanyang nanay. Gumawa siya ng bagong canvas, inilagay niya ron sa lansangan, pero iba na yung note. Okay? Then, binalikan niya, kaya pagkita niya, malinis yung canvas, walang nagbago. Bakit? Kasi ang nakalagay doon sa note, hindi na hanapin yung mali. Okay? Ang nakalagay doon, itama yung mali. Okay? Because, again, hindi ba, maraming mga tao ang palaging nakikita nila kung ano yung problema, pero ayaw natin maging bahagi ng solusyon. Right? Pero kay Nehemiah, no, mga minamahal, nakita niya yung problema, and actually, he is comfortable, tumulong siya o hindi, it has nothing to do with him. Kasi maayos naman yung kanyang kalagayan Hindi ba? Pero Nehemiah wanted to be a part of the solution. Okay? Nehemiah wanted to be a part of the solution. So this morning, may tatlong bagay ang Diyos na nais makita natin sa buhay ni Nehemiah sa chapter number 1. And again, hanggang chapter 2 na nga ito. Okay? And what are those three things, no, mga kapatid? Number one, Nehemiah is a man of burden. Nehemiah is a man of burden. Okay? Ano ba yung burden? Yung bigat. Yung hindi ka okay. Kapag nakikita natin yung pangangailangan, hindi ka okay. Right? That is burden. Nakita mo yung pangangailangan ng church, hindi siya okay sa'yo. Hindi ka kontento na tinitingnan mo lang. You wanted to be a part of something bigger. You wanted to be a part of the solution. Okay? Burden. Nehemiah is a man of burden. He saw the need. Nakita niya, sunog
sunog yung wall. Nabalitaan niya, hindi pa nga niya nakita, balita, sunog yung wall. And the people are crying, the people are in reproach, pinagtatawanan sila, no, mga minamahal. Minamak sila ng mga tao because the wall of Jerusalem, it is broken down. Wala wasak. Okay? And the wall symbolizes what? Protection, security, and testimony. It is their dignity, no mga kapatid. Kumbaga, it is the pride of the nation na dapat nakatayo yung wall. Kita mo yung wall of China, the Great Wall of China. It symbolized their prestige. It symbolized their honor, their glory. Pero sa Jerusalem, wasak, sira. Kaya yung mga nakatira dun sa Jerusalem, wala, malungkot sila. Okay? Babang-baba sila sa kanilang sarili. Hindi man lang nila maitaas yung kanilang nasyon. Tandaan natin, ang Jerusalem o ang Israel, iba sa Pilipinas. Tayo rito sa Pilipinas, sanay na lang tayo sa baha. Hindi ba? Sanay tayong lumakad sa baha, may lumulutang na pampers. Wala man lang tayong pride na, alam mo yon, na maitaas ang antas ng pamumuhay natin. Tayo very resilient, mapagtiis. Di ba? Kaya wala tayo halos pakialam kapag may lumulutang na pampers sa baha. Di ba? Wala tayong pride sa ating bansa kasi nabuhay tayo dito sa Pilipinas, lumaki na tayo, tumanda na tayo, walang pagbabago. No, tama. Sinasabi ko lang, pero when you compare that to a country, sa isang bansa na katulad ng Israel, na ang kanilang templo ay gawa sa ginto sa loob, no, mga minamahal, at tinatrato nila ang kanilang sarili na talagang piniling nasyon ng Diyos, yung kawalan ng pader ay sumisimbolo ng kawalan ng kanilang dignidad bilang mga tao ng Diyos. Imagine that, no, mga kapatid. Tayo nga, mga minamahal, kahit mananampalataya tayo, I want you to know that there is a difference between honor and pride. There is a great difference. Yung pride, talagang kayabangan lang yun. Pero yung honor, ayaw mong mapahiya ka. Ayaw mong mapahiya ang Diyos sa buhay mo. That is honor. Huwag natin hahayaan na mawala yung honor ng Diyos sa mga buhay natin, no, mga kapatid. Huwag mong hahayaan yun. Hindi ko sinasabi na magyabang tayo, hindi ko sinasabi na magpanggap tayo, pero huwag natin hahayaan na mamaliitin nila yung Diyos na ating pinaglilingkuran, no, mga kapatid. Di ba? Kaya nga sabi in the book of Philippians, that God should be magnified in our body. Pag sinabi mong magnify, hindi mo binabago yung laki ng object. Hindi ba? Pinapalaki mo lang yung perspective. Yun ang magnify. Hindi naman talaga nabago yung laki ng bagay na nilagay mo sa magnifying glass eh. Hindi naman nabago size nun, pero nagmukha siyang malaki. Okay? At ganun din ang Diyos sa atin. Sino makapagdadagdag sa laki ng Diyos? Sino makapagdadagdag sa luwalhati ng Diyos? Sino makapagdadagdag sa kabutihan ng Diyos? Wala. Pero hindi ibig sabihin na hahayaan natin ang mga tao na maliitin ang Diyos na ating sinasamba. Okay? Preserve your dignity as a person. Preserve your dignity as a Christian. Okay? Honor God in our life. Parangalan natin ang Panginoon sa ating buhay. At yun ang labis na ikinalulungkot ni Nehemiah. Bakit? Kasi wasak yung lugar nila eh. Yung Jerusalem, yun yung capital ng Israel. Para bagang walang honor. Para ba silang kaawa-awa. Para bagang silang kalunos-lunos. Ganun ang kalagayan. At bilang mga tao ng Diyos, hindi yun katanggap-tanggap, no, mga kapatid. Hindi katanggap-tanggap. Okay? He saw the need, no, mga kapatid. He saw the need. Nakita niya yung pangangailangan. Number 2, hindi lang sa nakita niya yung pangangailangan, under lang ito nung he is a man of burden. Isa ring burden niya, no, mga kapatid. He wanted to be a part of the solution. Yun ang maganda. Again, many people see the need. Many people see the problem. Right? But few wanted to be a part of the solution. Okay? Tingnan mo sa mga Pilipinas. No? Tingnan mo sa Pilipinas. Napakadami yan. Pagka inano mo yung social media mo, puro complain. But few wanted to become a part of real solution. Okay? Bakit? No, ano tayo mga keyboard warriors. Bakit daw? Kasi si Rizal pambansang bayani natin, manunulat eh. Kung si Bonifacio sana yung pambansang bayani natin, lumalaban talaga yon. Hindi ba? Si Rizal daw kasi yung pambansang bayani natin, kaya puro sulat lang. Okay? But anyway, ito tayo napunta ron. But anyway, many see the need. Many see the problem. But few
wanted to be a part of the solution. Nehemiah is a man of burden. Look at this on Nehemiah chapter 1. Tingnan po natin. Nehemiah chapter 1. Look at this. On verse number 1, the words of Nehemiah, the son of Hakaliah, and it came to pass in the month of Chislu in the 20th year, as was in the Shushan, the palace. Again, he is in the palace already. He is in the palace. He is miles away from Jerusalem. Okay? Shushan is modern day, Iraq or Iran. It's either of the two. So, he is miles away from Jerusalem. And he is okay back there. Okay naman siya eh. Maganda naman yung sahod niya. Maganda naman yung sweldo niya. Maganda naman yung mga kinakain niya. Okay naman yung community. Okay, he is the cupbearer of the king. Okay naman siya eh. Hindi ba? Pero nung napakinggan niya yung pangangailangan, nagkaroon ng burden. That Hanani, one of my brethren, came. He and certain men of Judah, and I asked them concerning the Jews that escaped, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem. And look at this, and what they say. And they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in what? In great affliction. Malaki yung paghihirap nila, dakila yung kanilang paghihirap. And reproach, sila'y pinagtatawanan. The wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. And look at this, and as a response, and it came to pass, when I heard these words, that I sat down and wept, and mourned certain days, and fasted, and prayed before God of heaven. Look at that. He is a man of burden, kapatid. Okay? Magandang tanungin natin sa ating mga sarili, may burden pa ba tayo? Kapag ba nakakakita tayo ng need, kapag ba nakakakita tayo ng problem, may burden pa ba tayo, no, mga kapatid? Okay? If there is family problem in our midst, nakakakita ba tayo ng burden? Kapag nakikita natin yung mga loss, there is really burden ba sa mga puso natin? Kapag nakikita natin yung pangangailangan sa church, meron ba tayong burden? Kapag meron ba tayong kapatiran na hindi nakaka-attend ng pananambahan, meron ba tayong burden, no, mga kapatid? Or we just, okay lang yan. Okay lang yan. Problema na niya yan. Kaya mo siya. Yan? Sariling hamon niya yan sa buhay. Pakialamanan yan. Okay? Hayaan mong itest siya ng Lord. Parang ganun. Hayaan nating subukin siya ng Panginoon. Ganun ba ang mentality natin? O meron tayong burden na magkaroon ng kaayusan? No, mga kapatid? Maganda naman na ng palataya, meron tayong burden. Okay? Sa kalooban ng Panginoon, sa kaayusan ng church, sa mga kaluluwa na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Okay? He saw the need and he wanted to be a part of the solution. Did you know na, mga kapatid, that you can be a part of the solution? Okay? You can be a part of the solution. Okay? Ang unang ginawa ni Nehemiah, he prayed. Okay? He prayed. You can be a part of the solution praying. That is also the least that we can do. The first thing that we need to do is to pray. No, mga kapatid? Kaya nga sometimes, no, maraming mga mananampalataya, pag may problem, minsan nako-confuse tayo kung anong pinagkaiba ng posting sa praying. Maybe God is not answering your prayer because you are not praying. You are posting. Right? Ang sabi ng Bible, pray to God in secret and God will reward you openly. Right? Maybe God is not answering the prayer because we are not actually praying. We are posting. We want public attention to our problem. Dapat Diyos ang unang nakakaalam ng problema natin dahil Diyos ang sumasagot ng ating mga panalangin. He is a man of burden. Okay? Posting is not wrong. Hindi naman masama yan eh. 'Di ba? Pero sometimes you have to protect something. Especially may mga problem tayo sa family. Yung asawa ko. Yung asawa ko talaga. Ano yun? Dapat di na lang kita pinakasalan. May mga ganun. Yung wala kinakailangan malaman ng ibang tao yan. Di ba? Nawala lang ako saglit.
Parang ganun. Nagpalit mo na ako. Okay? We have to pray. Okay? He is a man of burden. Number 2, speaking of prayer, he is a man of prayer. Do not underestimate the power of prayer. Do not underestimate that. God really answers prayer. Do not underestimate na parang, no, na wag mong katamaran ang pananalangin, wag mong katulugan ang pananalangin. Okay? Well, Lord, thank you po. Tapos kinabukasan na yung amen. Pambira. Naputol. Para kang tumawag sa telepono. Di ba? Yung tapos naghang. Tapos, thank you for calling. Parang ganon. Ganon na nangyayari. He is a man of prayer, no, mga kapatid. And look at this. Habang siya'y nananalangin, did you know that Nehemiah spend 4 months in prayer? He spent 4 months in prayer, no, mga kapatid. Nung nanalangin siya, hindi niya ina-expect na kinabukasan, nandoon na yung panalangin. Ano yan? Instant? No? Parang Shopee, no? Umorder ka ngayon, halos kinabukasan, nandiyan dyan agad. Nagugulat ako minsan eh. Nagugulat, dito ka na kaagad. Nagugulat ako pag tumatawag yung rider, sir, may parcel po kayo. Nandito ka na kaagad, ka-order ko lang niya kahapon. Hindi ba? Hindi, nanalangin siya ng 4 months, mahaba yung panahon na kanyang ginugol. At sa pananalangin, meron siyang pagpapasensya. Okay? Hindi lang siya basta naghintay. Yung pagpapasensya, yung patience, yung pagkakaroon ng maayos na attitude habang naghihintay, mga kapatid. And look at this. Look at the content of his prayer, na mga kapatid. On verse number 5, tignan mo yung mga laman ng kanyang prayer. On verse number 5, look at this. And I said, I beseech thee, O Lord, God of heaven, the great and terrible God that keepeth covenant and mercy for them that love Him and observe His commandment. Number 1 content ng kanyang prayer, adoration. Adoration. Pag sinabi mong adoration, yung, alam mo yung mataas na pagtingin. Yes, yung adore, yung something na may kinalaman sa awe. Parang ganon. You see it with awe. Lord, ang galing mo. Napakahusay mo, Diyos. Thankful kami na ikaw ang Diyos na aming nakilala. Isang tunay at buhay na Diyos. Diyos na may lalang ng langit at ng lupa. Diyos na nagligtas sa amin, tumigis ang banal na dugo ng inyong anak upang kami ay iligtas. Napakabuti mo, Diyos. Amen. Okay? Sometimes kasi ang prayer lang natin kung ano lang yung kailangan. Lord, bigyan mo naman kami nito. Nakakaalala lang tayo sa Panginoon kapag meron tayong kailangan. Parang sinabi ni Brother Brian kanina, ano yan, ATM? ATM ba yan? Pupunta ka lang kapag may kailangan ka? Kaya hindi, ang Diyos na mga kapatid, hindi lang tayo nananalangin kapag meron tayong pangangailangan. Let us also declare our worship. Let us also declare the goodness of God in our prayer. Lord, napakabuti mo. Diyos, napakabanal mo. Diyos, napakamakapangyarihan mo. Hindi ba? Kasi sa panalangin, doon mo na lang talaga masasabi yan eh. Hindi ba? Hindi naman tayo katulad ng iba na naglalakad ng, Diyos, napakabuti mo. Hindi ba? Pag bibili ka sa tindahan, Diyos, napakabuti mo. Hindi naman tayo naggaganon. Pero naiyahayag natin yan sa pamamagitan ng ating mga pananalangin. Look at that, adoration. Verse number 6 to verse number 7. Look at this. Let thine ear now be attentive and thine eyes open, that thou mayest hear the prayer of thy servant, which I pray before thee day and night for the children of Israel, thy servant, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against thee. Both I and my father's house have sinned. We have dealt very corruptly against thee, and have not kept thy commandments, nor statutes, nor the judgments which thou commandments thy servant Moses. Number 1, adoration. Number 2, confession. Okay? May confession ang kanyang pananalangin. Lord, sorry, ganito yung ginawa ko. Ganito yung ginawa namin. Diba? Sa Baptist, walang confession room eh. Diba? Sa Baptist, wala kang papasukan na kwarto dyan tapos magko-confess ka kay pastor. Natawa talaga yun sa kasal nung Thursday eh. Tinanong ko yung lalaki, ikaw ba, tinatanggap mo ang babaeng ito para maging asawa habang buhay? Ang sagot sa akin, opo, Father. Diba?
Wala naman tayong ganun eh. Hindi ba? Opo, Father. Tatawa ko eh, pero pinigilan ko yung ngiti ko eh. Pinigilan ko. Hindi ba? Pero okay lang yon. Kung sabihin, iba tayo, iba yung practice natin. Wala tayong confession room dyan na kung saan babanggitin nyo kay pastor, you can go directly to God. Yes. No, tinan mo nangyari ng mga katipunero nung unang panahon kasi nagko-confess sila dun sa pare, tapos yung pare nagsusumbong dun sa mga Kastila. Kaya pinaguhuli sila. Pambihira. Pambihira. Nag-confess kasi sila. Oh. Puro praile yung puro mga Kastila, yung mga praile. Nag-confess sila dun sa praile, tapos yung praile nagsusumbong dun sa mga gobernador general. Di pinaguhuli sila ngayon. Pambihira. Tulog ko sa sinatago. Confession, kapatid, confession. Ihingi natin ang tawad sa Panginoon. Sometimes, hindi mo na masasabi ang kay pastor o sa mga leaders natin. You can go directly to God. Lord, I'm sorry. I have done this and that. No? Lord, sorry kung meron akong mga kasalanan na nagawa ko pero hindi ko sinasadya o hindi ko nabatid. We ask for forgiveness to God. Huwag kang maniwala dun sa doktrina na isang Kristiyano daw kapag nagkasala, hindi na kinakailangan humingi ng tawad kasi daw ligtas ka pa rin naman. Hindi, kalokohan 'yon. Kahit si Apostle John ang sabi, if we confess our sins, tingnan mo yung pronoun na ginamit, we sa our. Ibig sabihin, kasama siya. No, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from our all unrighteousness. Confession. Verse 8 to verse number 9. Look at this. Remember, I beseech thee the word that thou commandest thy servant Moses, saying, if you transgress, I will scatter you abroad among the nation. But if you turn unto me and keep my commandments and do them, though there were of you cast out unto the uttermost part of the heaven, yet I will gather them from thence, and I will bring them into the place that I have chosen to set my name. Number 1, merong claiming of God's promises. That's number 3. Number 1, adoration. Number 2, confession. Number 3, claiming of God's promises. Lord, di ba sabi mo sa iyong salita, kapag kami nagkasala, i-scatter mo kami abroad. Pero kapag kami lumapit sa iyo pabalik, hindi ba ang sabi mo, igagather mo ulit kami kahit sandupalok pa kami ng langit na mapadpad o mapunta. Di ba, Lord, sabi mo yun? Yeah, that's claiming God's promises. Hindi tayo naniniwala, manifesting, kalokohan yon. Ano daw ng universe? Pera, i-manifest mo daw yung pera para magkaroon ka ng pera. Hindi tayo naniniwala sa ganun, no mga kapatid, kalokohan yon. Pero naniniwala tayo sa ipinangako ng Diyos na ang Diyos may kakayahang tuparin ang kanyang naipangako. Naniniwala ako sa Matthew 6:33 that if you make God your priority, God will definitely provide for your need. Naniniwala ako doon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Doon ako naniniwala. Hindi ako naniniwala, manifesting. Hindi ako naniniwala sa ganun. Hindi ako naniniwala sa swerte. Pero parang malas ako ngayon. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Naniniwala tayo sa kalooban ng Panginoon. Ano naman sabi ng Bible, kung magtatapat ka sa Panginoon, Diyos ang bahala sa iyo, no, mga kapatid. Ngayon, di ka man pagpalain material things, pero dapat aware din tayo sa ibang mga pagpapala na nakapalibot sa atin. Di ba? Blessing din ng Panginoon yun eh. Yung hangin na hinihinga mo, yung maayos na kalusugan, maayos na pamilya, lahat yan blessing ng Panginoon. Yung maturity natin sa ating pananampalataya, lahat yan blessing ng Panginoon yan. Hindi ba? Kaya lang, minsan kasi, ang blessing lang na tinitingnan natin ay yung mga material na bagay. Bagong iPhone, di ba? Bagong motor. No, blessing din naman yan, no, mga kapatid. Paano pag wala ka niyan? Di wala ka ng blessing. Hindi ba? Yung maayos na pamilya, maayos na kalusugan, blessing din yon. Yung buhay ka hanggang ngayon, blessing din yon. Nakakapag-church ka pa rin, blessing din yon. Nasisilayan natin yung mga kapatiran, blessing din yon. Kaya ako, sabi ko, nag-uusap kami minsan mag-asawa, alam mo, blessing yung church natin, no? Kasi sa buong linggo, pagod na pagod ka na, di ba? Yung sawang-sawa minsan, pagagalitan ka pa ng boss mo. Maganda na, pagdating natin dito sa church, meron tayong spiritual na kapahingahan. Sabi ko, blessing ka ako yung church, kasi hindi mabigat ang church.
Hindi mabigat ang mga members, hindi mabigat yung mga tao. Yung mga tao dito actually, sa Macedonia Baptist Bible Church, gusto natin ang isa't isa. No, tama ba? Oh, gusto natin ang isa't isa. Wala rito yung nagtatangi na, itong naiinis ako pag nakikita ko yung mukha mo. Wala tayong ganon. Di ba? Diba, pag si kapatid, nakikita ko, naiirita yung, ano ka, eyesore ka eh. Kakasore eyes ako sa'yo eh. Wala tayong ganon. Diba, magaang ang church kasi yung mga tao ng Diyos, totoo yung concern nila sa isa't isa, no, mga kapatid. Okay? Claiming of God's promises. And lastly, verse number 11, look at this. O Lord, I beseech thee. Yan yung sinasabi ko. But seek ye first the kingdom of God, and the chicken joy shall be added unto you. Look at this, verse number 11. O Lord, I beseech thee, let now thine ear be attentive to the prayer of thy servant, and to the prayer of thy servants, who desire to fear thy name, and prosper, I pray thee, thy servant this day, and grant him mercy in the sight of this man. Dun sa hari daw, in the sight of this man. Okay? Meron siyang specific prayer request. Nakita nyo? Yung content ng kanyang prayer, number 1, adoration. Number 2, confession. Number 3, claiming of God's promises. Number 4, specific prayer request. Okay? Tayo kasi kapag nanalangin, dun agad tayo sa specific. Hindi. Pag-pray ka, humingi ka muna ng tawad sa Panginoon. Di ba? I-adore mo muna ang Diyos. Parang sa tatay, ang pogi mo ngayon, may 20 ka ba dyan? Parang ganon. Di ba? May konti ka dapat, wag naman kaagad-agad doon sa Lord. Gusto ko to, gusto ko yan. Hindi. Sa prayer kasi dapat i-adore mo din ang Panginoon. Mag-confess ka, alalahanin mo yung mga pangako ng Diyos. Di ba may tinuturo tayo dyan yung acts, di ba? Ano yung acts? Adoration, confession, ano yung thanksgiving, supplication. Huli na yung supplication, yung supply. Bago ka humiling ng pangangailangan, anuhin muna natin ang Panginoon. Hindi ba? I-adore muna natin. Okay? So a burdened man, okay? A burden without prayer leads to burnout. A burden without prayer leads to burnout. Kasi masakit yun, kapatid, nakikita mo lang yung pangangailangan, di ka nagpe-pray. Magsasawa ka talaga eh. Maiirita ka. Kasi bakit? Lahat na lang makikita mo, negatibo. Now, don't get me wrong, hindi masama makita ang negatibo. Hindi masama yun. Halimbawa, may makita kang negative sa akin, hindi masama yun. Hindi ba? Yun ang reality, yun ang katotohanan eh. Si pastor, mabaho yan, mabaho hindi ganyan. Diba? Negatibo yun, di ba? Pero hindi siya, alam mo yun, hindi siya masama, mga kapatid. Tama lang na makita natin yung positibo, tama lang na makita natin yung negatibo para balanse. Pero kapag puro negatibo lang ang nakikita mo, tapos hindi mo iniluluhod sa Panginoon sa panalangin, magsasawa ka, mabe-burn out ka, no, mga kapatid. No, kaya maraming mga mananampalataya nagsasawa sa paglilingkod. Maraming mga mananampalataya tumitigil sa paglilingkod kasi puro negative. Okay naman yan, pero dapat iluhod natin sa pananalangin. Okay? A burden without prayer will lead to burnout. Okay? He is a man of burden. He is a man of prayer. And lastly, he is a man of action. He is a man of action. Meron siyang burden, yes. Nakita niya yung pangangailangan. Gusto niyang maging bahagi ng solusyon. Pero hindi agad siya kumilos. Tama? Nanalangin muna siya. Yun ang mahalaga ng mga kapatid. Kaya nga lagi ko sinasabi, ipag-pray muna natin sa Panginoon. Ipag-pray muna natin. Huwag ka munang mag-decide. Ipag-pray mo muna. At habang nagpe-pray ka, matuto kang maghintay ng meron kang mabuting kalooban. Hindi ba? Kasi pag sino may mga bata na kahit maghintay sila, masaya sila dun sa kanilang paghihintay. Pero may mga bata naman na pag maghihintay, sa kanila, naiinip, naiirita. Okay? Hindi maganda yung attitude sa paghihintay. Okay? Hindi lang paghihintay kasi yan, no, mga kapatid, yung pagkakaroon ng magandang attitude habang naghihintay, kapatid. Pinagpe-pray mo, maghintay ka. At habang naghihintay ka, i-preserve mo yung magandang mong attitude habang naghihintay. Yun ang patience. Akala lang kasi natin patience basta naghintay. Hindi. Yung patience, maayos pa rin yung perspective mo sa bagay-bagay. Di ba? Hindi yung naghihintay ka nga, panay-panay mo yung reklamo mo. Naghihintay ka pa. Tagal naman
naman yan? Ano ba? Nalala ko pag tumatawag ako dati sa PLDT, kailan nyo ba ibabalik yung connection namin? Pag kami nagbabayad, okay kayo, tanggap kayo ng tanggap. Pag kayo magre-repair, napakatagal. Biruin mo yun. Hindi na patience yun eh. Although naghihintay ka, kaya lang, bine-burst out mo naman yung ano mo. Siyempre, yung mga PL, minsan, pagkatapos ko tumawag, nakukonsensya din ako. Wala namang alam kasi yun, agent lang naman yun. Ang kaalam sa repair yun eh. Nandun lang talaga sila para sumalo ng galit ng customer eh. Diba na kapatid? That's prayer eh. Dapat meron tayong pasensya habang tayo po ay nananalangin. He's a man of action. Look at this. He did not only pray, hindi lang siya nanalangin, but he act upon his prayer. Okay? Hindi lang siya basta nanalangin. Halimbawa, nagpe-pray ka ng magandang trabaho, di ka naman nagpapasa ng resume. Diba? Nag-pray ka pa. Lord, bigyan mo ako ng trabaho yung walang linggo. Di ka naman nagpapasa ng resume. Paano ka kakatrabaho? Diba? Lord, nawa po, magkaroon kami ng magandang income ngayong taon. Wala ka namang ginagawa. Hindi ba? Ngayon, pag sinabi mo kasi isinusuko mo sa Panginoon, ibig sabihin, nagtitiwala ka na ang Panginoon magbibigay. Nagtitiwala ka na ang gagawin mo ayon sa kalooban ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin nun, tutunganga na lang tayo. Nag-pray na kasi ko, okay na yun. Hindi ganon no, mga kapatid. Kahit ganun din sa church growth, nagpe-pray tayo ng church growth. Di naman tayo nag-i-invite, di naman tayo nagsusol winning, di naman natin inaayos yung programa, di natin inaayos yung mga preaching natin. Walang kaayusan. Kahit mag-pray ka na mag-pray ng church growth, kaya lang kung hindi rin tayo kikilos, wala rin mangyayari no, mga kapatid. Okay? Look at this. He acts upon his prayer. Number 1, he act with wisdom. He act with wisdom. May talino eh. Hindi siya pumunta kaagad doon sa, nung narinig niya yung pangangailangan sa Jerusalem, hindi siya, sige, sa balutan na tayo. Family, let's go to Jerusalem. Let's move right here and right now. Let's move forward. Hindi eh. He act with wisdom. He act with wisdom. Kanino siya lumapit? Dun sa hari. Okay? Ginamit niya yung posisyon niya para magkaroon ng pabor. He act with wisdom, kapatid. Okay? Kahit ka kung nagpe-pray tayo, hindi ibig sabihin na nagpe-pray ka, hindi ka na magpaplano. Tama. Nasa Bible din yan. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, sino sa inyo gumawa ng bahay, hindi nagplano? Ano nangyari? Di nasira. Gumawa ka lang walang plano eh. Hindi porke sinabi nagpe-pray, pray. Ibig sabihin nun, wala nang talino yung decision making natin. Habang nagpe-pray ka, isinusuko mo yung sarili mo sa kalooban ng Panginoon. Pero at the same time, tinitimbang natin kung ano ba yung magandang gawin, ano ba yung mga proseso, ano ba yung mga kailangan, ano ba yung mga requirement. Hindi ba? Sa ating anniversary, nagpe-pray tayo, yes! Pero ibig sabihin ba doon, hindi na tayo kikilos ng may talino. Huwag na tayo magpasa ng letter. Pag hinipo naman ng Panginoon ng puso ni Mayor Biason, ipapagamit niya sa atin niya kahit wala tayong letter. Hindi, di ba? Ginagawa pa rin natin kung ano yung nararapat, no, mga kapatid. Okay? He acted with wisdom. Okay? At kapag sinabi nating wisdom, no, mga kapatid, ito yung perspective ng Diyos sa mga bagay-bagay. Ano ba yung kalooban ng Panginoon? Yun ang palagi nating hinahanap. Number 2, he acted with patience. May paghihintay, nabanggit ko na kanina. He acted with patience. Nehemiah waited for 4 months before he act. Okay? Yung 4 months, nilaan niya sa pananalangin. Walang bigla-bigla. He acted with patience, kapatid. Okay? He acted with patience. Ganun din sa atin. Bago i-reveal sa atin ng Panginoon yung specific na kalooban ng Diyos, gawin muna natin yung alam nating tama, no, mga kapatid? Sometimes, nagmamadali tayo eh. Hindi ba? Lord, gusto ko to. Lord, gusto ko yan. Gawin muna natin kung ano yung alam nating tama. And while we are waiting for the specific plan or purpose of God in our life. Amen. Hindi ba? Lord, pastor, gusto ko magpastor. Pambihira, hindi ka nga active eh. Pala-absent ka nga sa church eh. Pambihira. Hindi ba? Pastor, gusto ko maging ganito. Pastor, gusto ko maging ganyan. Gawin muna natin yung alam nating tama. Mga kapatid, habang naghihintay tayo dun sa specific na kalooban ng Panginoon. Yes. No? Kasi inihahanda, kung dun din naman tayo tatawagin ng Diyos, malamang at sa malamang, habang tinatawag niya tayo, inihahanda niya rin tayo, no, mga kapatid. Okay? So, he acted with patience.
Pangatlo, he acted with courage. He acted with courage. Pag binasa mo yung chapter 2, nahiwagaan ni Artaxerxes, no? Nahiwagaan ni Artaxerxes that there is something wrong with Nehemiah. And during that time, kapatid, kapag ikaw aysor ka sa mata ng hari, madali lang para sa hari na ipapatay ka. Ganun na kadali ang buhay ng mga cupbearer. Nung, hindi ka na jolly, tamad ka na sa trabaho mo, ayaw mo na sa akin, guard, damputin nyo na yan. Pakain mo yun sa mga leon para sumaya-saya buhay niya. Hindi, nakita ni Artaxerxes na parang malungkot ka ngayon and that is very dangerous. Risk yun. Pwede niyang ikamatay yun. Okay? Pero anong ginawa ni Nehemiah? Ginamit niya yung pagkakataon to lay down kung ano yung problem. Yun, di ba? He acted with courage. Merong katapangan, kapatid. Okay? Do not be afraid, no, mga minamahal. Act with courage, but also act with wisdom. Yun ang sinasabi. Ako, for example, na mga kapatid, I'm willing always for confrontation, for clarity. Pero iniisip ko rin, is it really worth it? No, minsan pipiliin mo rin yung laban mo, hindi palagi kang palaban. Ano sinasabi mo? Sinasabi ka tungkol sa akin? Andito ako magharapan tayo. Sabihin mo ano gusto mo sabihin. Hindi mo palaging dapat may wisdom ka rin. Alam mo yung padadaanin mo lang kasi baka lumipas lang din. Pero alam mo din yung kinakailangan mo i-confront para magkaroon ng maayos na closure, no, mga kapatid. As for me, pinipili natin kung ano yung laban natin sa buhay. Hindi palaging, sabi kasi ni Pastor, courageous daw. Matapang ako ngayon. Ano kayo sa akin? Hindi. Minsan, dapat nga, he acted with wisdom, he acted with patience, but also with courage. No, kapag hinihingi ng pagkakataon na kinakailangan, may confrontation, may clarity, dapat patapang din tayo na panindigan yung ating pananampalataya. Number 4, he acted with faith. May pananampalataya. Alam niya, God will do something. Hindi ba? Hindi naman nag-act si Nehemiah na according to his own ability lang eh. Hindi ba? Hindi niya sinabi, pagbibigyan ako niyan kasi cupbearer ako. Close kami ng hari. Ganyan kami. Kaya siguradong matutupad yung request ko. Hindi. Okay? Nehemiah acted out of faith, may pananampalataya. Alam niya that there is something na mangyayari. Bakit? Pangako ng Panginoon eh. Kaya nga sabi niya sa chapter 1, Lord, di ba sabi mo na kung kami lalapit sa'yo at kung kami magsisisi, ibabalik mo kami dun sa lugar na ipinangako mo sa amin. Di ba, Lord, ikaw may sabi nun? He acted with faith. And that is faith eh. That is taking the word of God at face value. That is faith. No, sabi ng Bible, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ito'y ebidensya ng mga bagay na hindi pa natin nakikita. Yun ang pananampalataya. Bakit? Kasi sinabi ng Diyos. Okay? The foundation of our faith is the facts of the Word of God. Amen. Yung katotohanan ng salita ng Diyos. Pag sinasabi ng salita ng Diyos, kapatid, matutupad yun. Yun ang tunay na pananampalataya. Kaya alam mo, kapag lumalakad ka sa kalooban ng Panginoon, maganda dulot niyan sa buhay mo. Kapag ang iglesia lumalakad sa kalooban ng Diyos, maganda ang dulot niyan sa iglesia. No, mga minamahal. Pero kapag sumusuway tayo sa kalooban ng Panginoon, bad things happen dahil sa ating pagsuway. He acted with faith. He acted with faith. Next, he acted with preparation. He acted with preparation. Habang siya po ay nananalangin, nung pinayagan siya nung hari, inihanda niya yung mga necessary letter, hinanda niya yung mga kinakailangan, yung mga kahoy, yung mga tao, inihanda lahat ni Nehemiah. He acted with preparation. Nung pinayagan siya nung hari, hindi agad-agad, sige, alsabalutan tayo, family. Come on, let's go. Let's go back to Jerusalem. Come on. Kesera, whatever it will be. Alam niyo yung kesera, yung bahala na si Batman. Hindi pwedeng ganon na mga kapatid. You act with wisdom. May budgeting dyan. Hindi ba? May preparation dyan. Kahit nananalangin ka sa Diyos, kapatid. Pag sinabi mong faith kasi, iba yung faith na blind leap in the dark. Ano yung blind leap in the dark? Yung tumalon ka, hindi mo alam kung anong mangyayari. No, that is blind leap in the dark. Okay? Pero yung faith natin, no, mga kapatid, it based upon the light of the Word of God. Nakikita mo kalooban ng Panginoon, bakit nasa kanyang salita, kaya pinagtitiwalaan mo. No, iba yung pananampalataya, iba yung tsamba. Okay? 'Di ba? Hindi magkaiba 'yun eh. Iba yung tsamba, hindi, bahala na si Lord. No, sometimes hindi na pananampalataya 'yun, bahala na si Lord.
Hindi ba? Kaya ka nga binigyan ng utak para gamitin ni Lord eh. Para gamitin mo. Di ba? Preparation. He acted with preparation. Pang-anim, he acted with discernment. Alam niya yung tama at mali. He acted with discernment. Alam niya eh. Alam niya yung mga taong pagtitiwalaan. He acted with discernment. Alam niya kung ano yung tama at kung ano yung mali, kapatid. And sometimes yung discernment, hindi agad-agad yan na sa mga mananampalataya. Hindi agad-agad nakikita. Hindi agad nagpo-flourish yung discernment. Yung discernment, no, mga kapatid, sa experience mo sa buhay pananampalataya, unti-unting nade-develop yung discernment. Alam mo na kapag pinagpatuloy mo to, nako, sigurado ko, mali yan. No, kapag pinagpatuloy mo yan, ganito mangyayari dyan, yan ang discernment. Pero alam mo rin, pag ito, pinanindigan mo, tama ito, ayon sa kalooban ng Panginoon, gusto mo pa rin siyang ipagpatuloy dahil alam mong kalooban ng Diyos. Yes. Discernment yun, no, mga kapatid. Sabi ko nga, sometimes, no, hindi pala sometimes, madaling mag-decide between right and wrong. Ang dali niya, alam mo naman yung tama eh. Hindi ba? Madaling mag-decide between right and wrong. Alam niyo kung anong mahirap mag-decide? Between better and best. Yun ang mas mahirap na decision. Between better and best. Sometimes, people are settling for silver only to find out ang Panginoon pala merong inihahandang gold para sa kanila. No? Wisdom yun kapatid. Wisdom yun. Kaya minsan may mga bagay na dapat isuko ka para makamit mo yung mga bagay na mas mahalaga. Diba yung preaching ni Brother Justin na nakaraan, the pearl of great price. Nung nakita niya yung pearl with a great price, iniwan niya, binaliwala niya na binenta niya yung pearl na hawak-hawak niya para makuha niya yung pearl with a great price. Parehong pearl yon. Parehong okay yon. Parehong mahalaga yon. Parehong mahal yon. Pero sometimes, you have to give up the better for you to achieve the best. And you need discernment for that. You need discernment for that. Okay na si Nehemiah sa Shushan, the palace. No one will complain. Kung hindi siya tumulong sa Jerusalem, nobody will complain. Wala. Nobody will complain. Bakit? Kasi everybody will understand. Hindi mo naman kinakailangan pumunta sa Jerusalem eh. Hindi mo naman kinakailangan kaharapin si Sanballat and kung sino-sino pa mga kontrabida doon. Okay ka naman dyan. Cupbearer ka ng hari. Pero nung ginawa ni Nehemiah, he gave up the silver. He gave up the earthly position to fulfill the heavenly purpose of God in his life. He acted with discernment. He acted with discernment. Okay? Wisdom, kapatid. Wisdom. Mali, tama, madaling mag-decide. Black and white lang naman yan eh. Yun ang Pero yung better and best, good, better and best, yun ang napakahirap. Napakahirap mag-decide pagdating sa ganun. Okay? It takes a lot of prayer. It takes a lot of experience. And sometimes, nagkakamali tayo, nadadapa tayo, pero dapat matuto tayo dun sa ating karanasan. Yes. No, para pag nag-present ulit ng panibagong opportunity ang Panginoon, mamimili ka ulit between better and best, piliin mo yung best para sa iyo. Okay? And lastly, he acted with leadership. He acted with leadership. Pinangunahan niya yung mga tao eh. Hindi ba? Hindi lang basta may ano na kayo, may kahoy na. May mga tali na, may mga materials na. Bahala na kayo diyan. No, he acted with leadership. Pinangunahan niya yung mga tao. Again, when we see the burden, mga kapatid, dapat ang desire natin to be a part of the solution. Amen. To be a part of the solution. Okay? Number 1, he is a man of burden. Okay? Number 2, he is a man of prayer. And number 3, he is a man of action. Okay? When challenges arise, anong gagawin mo? Number 1, pwede kang mag-complain and what? Wala. Anong mangyayari? Sige, mag-complain ka dyan. Okay? Ma-high blood ka, ma-stress ka, kakasakit ka. Tapos, palaging negative because of our complaint. Okay? Or we can criticize. Kasi, I think ang criticism sa ibang tao ay nakakagaan ng kalooban. No? Hangit niya kasi. Kasi parang it takes the blame to us to others. No? Kaya yung pagkikriticize, nakakaganda actually ng kalooban. No? Tinan mo, pagka lagi ka nagkikriticize sa iba, parang nailalabas mo yung sama mo ng loob. No? Pero that's carnality. Na pleasurable.
mag-criticize ng mga tao. Yan, si Bangag, si ano. Alam mo yung mga salita sa social media, di ba? Mga Dutertards, mga Pingkalawan. Na parang, it's pleasurable to criticize eh. Kasi carnal yun eh. Carnality yun eh. Ganun din mag-complain. It's carnality. Pero yung take the chance and courage to do something, wow, that's spiritual. To be a part of something better, to be a part of the solution rather than the problem, wow, that is something spiritual. And that is something that we must strive to achieve. Lord, let me to become a part of the solution. Broken family. Broken family. Right? Be a part of the solution. Ngayon, may mga time na mahirap yan solusyonan, pero ikaw, sa sarili mo, you have to make sure na yung pamilyang bubuin mo, dapat hindi siya broken. Right? Kasi kung doon tayo lumaki, doon ka lumaki, wag natin ipaparanas doon sa mga future generation. Ano mo yun? Be a part of the solution. Right? The grading of morality in our society, pababa ang moralidad. Okay? Be a part of the solution. Okay? Be a part of the solution. Sa mga children natin, sa mga bata natin, be a part of the solution. Sometimes, kung magkaroon tayo ng problem sa church, ngayon, wala pa eh, no? Eh, kung meron lang tayong problem, at least sabi ko, kung may problem ang church, ang problem natin, growth. Hindi natin problem yung division among the people, hindi natin problem yung schism. Ako, biyaya ng Panginoon, hindi natin problem. Okay? Ang problem natin, Lord, yung pang-commitment. Yun ang problem. Lord, yung namin, yung pang-rent and utilities namin, at least yun ang problem natin. Hindi ba? Hindi natin problem kung hindi ako kay Brother Peter ako, hindi ako kay Brother Raydel ako, hindi ako kay ganito ako. Hindi natin problem. Praise the Lord. Hindi ba? Pero kung dumating man sa pagkakataon na magkaroon tayo ng mga challenges, be a part of the solution. Just like Nehemiah. Okay? Be a man of burden, prayer, and a man of action. Yun lamang po ang message po natin this morning. Nawa po naging pagpapala sa bawat isa po sa atin.